Ngayon ang unang araw para sa ikalawang linggo ng quarter 2. Ito ang kalendaryo para sa Enero ng taong 2021. Ito ang bilang 11 at ngayon ay araw ng Lunes. Ika-11 ng Enero, 2021 at ngayon ay araw ng Lunes. Ngayon naman ay tumingin ka sa labas ng inyong bintana. Tingnan mo nga kung ano ang panahon sa araw na ito. Maaraw ba o maulan? Sa linggong ito ay mauunawaan pa natin ang konsepto ng pamilya at kung sino-sino ang bumubuo nito. Makikilala rin natin ang letrang T at ang mga bagay na nagsisimula sa tunog nito na T. Pagsulat ng letrang T at bilang 7. Makikilala rin natin ang mga bagay na may kulay lila at hugis parisukat. Lahat tayo ay kasapi ng isang pamilya. Ang pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, kuya, ate, at bunso. Pamilya rin ang tawag pagkasama sina lolo at lola. Pamilya rin ang tawag kung si lolo at lola lang ang nag-aalaga kay ate at kuya. Pamilya din ang tawag kung si tatay lang at wala si nanay. Ang pagmamahal at paggalang ay dapat na nakikita sa loob ng tahanan. Kilala mo na ba kung sino-sino ang bumubuo ng iyong pamilya? Ito ay si Tatay Tomas. Isa siyang karpentero. Habang siya ay gumagawa, nanonood siya sa kanyang telebisyon. Napansin niyo ba ang mga gawa ni Tatay Tomas? Ano kaya ang hugis ng kanyang nasa paligid? Tama, hugis parisukat. Ang kanyang telebisyon ay hugis parisukat. Ang kanyang mesa kung saan nakapatong ang TV ay hugis parisukat. Ang bag na bigay ni nanay na may lamang mga merienda ay hugis parisukat. Ang wall frame na kanyang ginawa ay hugis parisukat. At ang salamin ay hugis parisukat. Ito ang hugis parisukat. Pare-pareho ang sukat. Para siyang regalo. Kasing hugis siya ng box ng regalo. Parisukat. Sabihin mo nga, parisukat. Parisukat. Ito ay hugis na may 4 na magkakaparehong gilid at sukat. Bilangin nga natin kung ilan ang gilid nito. At sulok, 1, 2, 3, 4. 4 na magkakaparehong gilid at sukat. Parisukat. Kaya mo na ba itong i-drawing? Subukan nga natin. Paakyat. Guhit sa taas. Kailangan magkakapareho ang sukat. Pababa. At sa baba. Diretsong linya. Magaling. Yan ang hugis parisukat. Susubukan mo ngayong mag-drawing ng parisukat sa iyong papel. Gamitin mo ang iba-ibang kulay. Meron dapat itong 1, 2, 3 at 4 na gilid at sulok. Parisukat. Ulitin natin. Akyat.
Diretso, sa taas, pababa, at diretso, sa baba, diretsong linya. Yan, magaling! Ito naman si Nanay Tess. Mahilig siyang maglinis ng bahay. Bilangin nga natin kung ilan ang mga sofa o upuan sa kanilang bahay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merong 7 upuan sa kanilang sala. At sa 7 upuan ay may nakalagay na mga throw pillow o mga unan na kulay lila. Halika, bilangin din natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mga unan. Ito ang number 7 o bilang 7. Subukan nating sumulat ng bilang 7. Simulan sa taas at slide pababa. Gagamit ka lamang ng 3 linya. Subukan natin ulit. Sa taas, guhit, at slide pababa. Ikaw naman. Magaling! Bilang 7. Ito naman si Terry. Ano kayang kulay ang paborito niya? Tama, kulay violet o lila. Sabihin mo nga ulit, lila. Lila ang kanyang ribbon sa ulo. Lila ang kulay ng kanyang damit. Kulay lila rin ang bulaklak na paborito niyang pitasin. Kulay lila ang kanyang brush. Kulay lila rin ang kanyang maleta. Kulay lila ang kanyang unan. At ang kanyang tuwalya ay kulay lila rin. Ito ang kulay lila. Hanapin mo nga sa iyong kahon ng Crayola ang kulay lila. Magaling! Kulay lila ang damit ni Bunso. Kulay lila ang mga pinitas na mga bulaklak ni Nanay. Kulay lila ang kahon na hawak ni Kuya. Kulay lila naman ang mga bulaklak at isang paru-paro sa hardin ni Ate. Kulay lila ang truck ni Tatay. Ang pangalan ni Tatay Thomas ay nagsisimula sa letrang T. Ang pangalan ni Nanay Tess ay nagsisimula sa letrang T. Ang pangalan ni Terry ay nagsisimula sa letrang T. Napansin mo ba na magkakapareho ang simula ng kanilang pangalan? Ang lahat ng kanilang pangalan ay nagsisimula sa letrang T. At nakasulat ito sa malaking letra. Pansinin mo rin ang iyong pangalan. Nagsisimula rin ito sa malaking letra. T. 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 Tinapay. T. Tinapay. Tabo. T. Tabo. Tulya. T. Tulya. Tahong. T. Tahong. Talong. T. Talong. Telepono. T. Telepono. Tuta. T. Tuta. Tutubi. T. Tutubi.
tipaklong, tipaklong. Tandang, tandang. Tren, tren. Tinidor, tinidor. Tarsier, tarsier. Tigre, tigre. Tatsulok, tatsulok. Malaking letra muna ang ating uunahin. Mula sa taas, diretso, pababa, gumamit ng 3 linya at sa taas. Isa pa, pababa at linya sa taas. Napakadali, di ba? Ikaw naman. Pababa at guhit sa taas. Kayang-kaya mong isulat ang letter T. Ang maliit na letrang T naman ay diretso lang din. At sa gitna ay may linya. Isa pa. Pababa. At sa pangalawang linya ay lalagyan mo ng straight na maliit na linya. Ikaw naman. Magaling. Para sa unang gawain, isusulat mo ang iyong pangalan. Maaari kang gabayan ng iyong tagapagturo. Kung kaya mo na, ikaw na ang magsusulat. Gumamit ng 3 guhit. Bibigkasin ng iyong tagapagturo ang salitang ngalan ng iyong pamilya. Itapat mo naman ito sa tamang larawan gamit ang kulay lilang Crayola. Para sa ikalawang gawain, isusulat mo uli ang iyong pangalan. Kulayan ang mga kahon na may larawang nagsisimula sa letrang T. Alam mo na ba ang tunog ng letrang T? T. Tama. Tulungan naman nating hanapin ni Tipaklong ang kahon na may lamang 7. 7 bagay. Bibilugan mo ang kahon at kukulayan mo ang laman. Para naman sa ikatlong gawain, isusulat mo uli ang iyong pangalan. Susuriin mo ang bilang ng mga larawan sa loob ng parisukat. Bibilangin mo kung ilan ang nandito sa loob ng parisukat at isusulat mo ang tamang bilang. Para sa ika-4 na gawain, kayang-kaya mo nang isulat ang iyong pangalan. Ikaw na ang magsusulat dito. Sabihin mo nga ang pangalan ng mga larawang nasa loob ng parisukat. Kulayan mo lahat ito ng kulay lila o violet. Ay ihanda mo ang iyong pandikit at kulay lila o violet na colored paper. Handa ka na ba? Punit-punitin mo ang lilang papel ng maliliit. Itabi mo ito. Kunin mo naman ang iyong pandikit at isa-isa mong idikit
sa larawan ng ubas. Subukan nating bigkasin kung sino-sino ang kasapi ng iyong pamilya. Sisimulan mo sa pagpapakilala ng iyong sarili. Ako po, sasabihin mo ang iyong pangalan. Ang aking kasama sa bahay ay sina. Banggitin mo naman kung sino-sino ang iyong mga kasama sa bahay. Ang aking tatay ay Banggitin mo ang pangalan ni tatay. At ang aking nanay ay Babanggitin mo din ang pangalan ng iyong nanay. Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si tatay at nanay. Sila ang aking mga magulang. Lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin. Narito si ate, si kuya rin. Lagi kaming nagbibigayan. Sa gawain ay nagtutulungan. Ama, ina, ate, kuya, at ako ang munting bunso. Ito ang aking pamilya. Mahal ko ng buong puso. Father, mother, sister, brother, and I, the youngest one. This is my family, and I love everyone. Ano-ano ang mga napag-aralan natin sa araw na ito? Tama! Naunawaan mo ang konsepto ng pamilya at kung sino-sino ang bumubuo nito. Nakilala mo na rin ang letrang T at ang mga bagay na nagsisimula sa tunog nito. Letrang T, ang tunog ng T ay ano na nga? T. Tama! Kaya mo na ring isulat ang letrang T, hindi ba? At naisulat mo na rin ang bilang 7. Nakilala mo rin ang mga bagay na may kulay lila at hugis parisukat. Binabati kita. Magkita-kita tayo uli bukas. Mga magulang, huwag po nating kalimutan ang feedback form. Salamat po! Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon.